Sa punto pong ito, makakausap natin ngayon ang alkalde ng La Castellana, Negros Occidental na si Mayor Alme Rumila Maymay Nicor Mangilimutan. Magandang araw po sa inyo, Mayor. Magandang gabi po, Ms. Monica, at magandang gabi po sa nakikinig. Mayor, kumusta po ngayon ang sitwasyon ng mga residente diyan po sa Biak na Bato at dun sa mga naapektuhan na area matapos po yung pag-agos ng lahar sa ilang lugar po diyan? Ms. Monica, doon po ako galing sa area, kabababa ko pa lang. And then, pagdating ko kanina, dahil ang umapaw na lahar flow sa highway hanggang tuhod. So, we have declared possible evacuation na doon sa mga sitios na maaring ma-trap sila if in case na lumaki at tumaas yung volume ng lahar, or maybe if mag-ulan doon sa bukid at saka bababa yung lahar flow at mamayang gabi yun mangyayari. So, kaya ginawa natin is pinanawagan natin yung mga residente na pupunta na lang sa kanilang mga covered court at saka ngayon nililikas na sila sa ating mga evacuation center sa proper ng ating bayan. Mayor, gaano po kalawak yung inabot ng pag-agos ng lahar, no? Ilan pong mga residente at mga pamilya ang naapektuhan? Actually, ang lahar galing sa ilog, umapaw doon sa highway. Siguro more or less, ang mga pamilya na sa paikot is on that area, meron tayong 180 plus na mga families. But yung sa baba talaga, pumasok na yon sa mga bahay nila. But although sa mataas na parte, pinalikas na rin natin para for cautionary measures na lang sa mga residente, at saka baka kung lumaki pupunta pa ng pababa kasi yung daan kasi slopey papunta sa highway at saka dito sa ibang sitios pa. So kaya we decided na kukuhanin na lang yung mga residente doon sa gitna. Oo. So Mayor, mukhang hindi sila agad makakabalik dahil tulad po ng nabanggit niyo, iba inabot na po talaga sa loob ng bahay. Saan po ngayon yung mga evacuated natin ng mga residente at kumusta sila ngayon, Mayor? Sa ngayon po, ongoing yung pagkukuha ng mga data at saka transfer doon galing sa Biak na Bato going to the proper. Kasi yung DSWD at saka ang police under sa ating task force na sabi, doon na lang sa proper para isa na lang yung pag-assist sa kanila, especially those na may tendency na magkasakit. It's because of the sulfuric fumes na nalanghap nila simula pa nung isang araw. Actually, Mayor, yun yung gusto kong susunod na itanong. Wala naman po ba tayo mga naiulat na mga residente na nakaranas ng any health problems kasunod nga po nitong nangyaring pag-alboruto ng Bulkang Kanlaon? Meron na tayong mga reported, but then almost all of them andyan na po sa evacuation, and then they well cared by our rural health unit personnel. Especially we have doctors na nagmaman sa ating mga built-in clinic doon sa evacuation center, at yung kanina yung DOH padala pa po ng isang doktor ulit to add on sa manpower ng ating rural health unit. Mayor, sige po, ibibigay po namin sa inyong pagkakataon, baka meron po kayong nais na mensaheng iparating sa inyong mga kinasasakupan ng mga residente. Yung mensahe ko lang po sa ating mga residente that they have to pray hard na matigil na po yung activity ng Mount Kanlaon that could affect our livelihood and our lives sa bukid. And then magtulungan po kami at sumunod po sila sa mga advisory ng ating pamalahaan because it is there for their safety. And tulong din po sila sa kanilang mga sarili na hindi na po mahirapan yung ating mga responders. And I would like to grab this opportunity, magpasalamat sa ating Presidente, Vice Presidente at saka yung Secretary ng DSWD for reaching us out there at pagpapadala ng iba't ibang tulong para
mabigyan natin ng tamang serbisyo yung ating mga evacuees at yung mga pamilya na out of the evacuation center na nahingi din ng tulong. Mhm. Sige po, kami po ay patuloy na makikipag-ugnayan at maraming salamat po sa inyong oras. Mayor Romila Maymay Nicor Mangilimutan mula sa La Castellana, Negros Occidental, at mag-ingat po kayo, Mayor.